Ang daming nagre-request na mabigyan natin ng review ang pinakabagong Honda Winner X150 2024 version. Finally, ngayong araw ay nagtagpo na kami, kaya wag na nating patagalin. Gaano nga ba kaganda ang Underbone motorcycle na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Finally, nandirito na po ang inyong most requested na Underbone motorcycle. Nasa harap na natin ang pinakabagong Honda Winner X Racing Edition. Mapunta na agad tayo rito sa kanyang body and design. Dito sa harap makikita natin na very sharp itong pagkaka-design nitong kanyang front face cover at naka B-shape design yan. At kapag ating tinitigan itong kanyang headlight, ayan o, very sharp yung edges. Parang nanlilisik na mata ng pating. At napakaganda rin ng pagkakaposisyon nitong kanyang daytime running light. Nagkaroon po siya ng spike rito. Very aggressive talaga yung kanyang facial looks. At nagkaroon din po siya ng palikpik rito. Nagkaroon ng two-tone color combination. So nagkaroon po tayo rito ng glossy red along with matte black. At dito naman po sa taas may makikita tayo rito na lining ng blue. Ayan o. Napakaganda ng color combination niya. And then ito pong kulay red na kanyang decal. At may nakasulat naman po rito na Winner X, which is black color naman along with white na X. At dito sa taas nagkaroon po siya rito ng butas. Ayan o, magkabila yan. Yan po yung kanyang windlet na kung saan ay pwedeng pumito kapag kayo ay tumatakbo ng mabilis. At nandito sa taas mayroon pong nakalagay rito na Honda decal po yan, white color. And then kulay black naman po ito na parang mga diamond design. And then B-shape design itong nandito sa gitna. And then napakalupit din ang pagkaka-design nitong kanyang handlebar cover. Ayan o, nagkaroon po siya ng smoke type dito na visor. Nagkaroon ng deep lines, naka B-shape at nagkaroon po siya rito ng parang sapot ng gagamba na spider. And then talagang very attractive yung kanyang pagkaka-design, no? Nagkaroon tayo dito ng glossy black along with matte black color. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang side cover. Dito naka-emboss po itong kanyang turn signals. Ayan o, ang ganda rin po nung kanyang pagkaka-position rito. Parang nagkaroon ng mga spiral dito sa kanyang pagkaka-design. Kaya talagang maliwanag po itong kanyang turn signals. And then dito po sa kanyang side cover, nagkaroon ng partition dito sa gitna. Matte black po yan. So yung red color natin dito nangingibabaw. And then napakaganda nung color combination nitong kanyang decal. So nagkaroon po tayo dito ng palikpik. May butas rito. Pwedeng pumasok yung kamay natin, no? Kasi nga po ito windlet yan, pwedeng maglaro yung hangin. And then dito naman makikita natin sa decal niya is blue color, no? Nagkaroon po rito ng X kasi nga Winner X to eh. May white tayo na lining, nagkaroon ng sky blue. And then mayroon po ritong Honda logo na mayroong pakpak. At dito po sa kabila may makikita tayo rito na liquid cooled. So ang advantage po nitong ating Underbone motorcycle is pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag. Dahil nga po ito ay naka liquid cooling system. Kaya saktong sakto pang joyride, no? Pang long rides. At dito katabi nito yung double overhead cam. Ayan, so DOHC. So napakalakas, very powerful po yung pagkaka-design nitong kanyang engine. Dahil nga po ito ay naka dual overhead cam. Well, pagdating po sa akyatan, napakalakas nito. Lalong-lalo na pag may angkas ka, no? Doon mo mapi-feel yung kanyang power. Kasi doon po naka-design yung kanyang pagka-dual overhead cam. Well, mapunta naman tayo dito sa ibaba. Napansin ko lang, no, ang ganda rin ng pagkaka-design nitong kanyang engine protection cover, which is naka B-shape design siya rito. Nagkaroon po siya ng dalawang butas. May nakalagay po rito na Honda decal, napakalaki. No, so stock na po yan straight out from casa, hindi mo na kailangan mag-modify. So very attractive na po yung kanyang pagkaka-design. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang fully digital meter panel. Very futuristic din yung pagkaka-design. Nagkaroon po siya ng hati rito sa gitna. And then ito po yung kanyang screen display. Napakahaba rin. At nandirito naman po yung kanyang mga signal light indicators or yung mga indicators. May 2 button selector tayo rito. Dito sa gitna nagkaroon po ng Honda logo. Nagkaroon ng two-tone color combination, matte black along with glossy black color. Pagdating naman po sa kanyang mga button, nandirito ang kanyang high beam and low beam. May pa-switch na rin po yan. Nasa gitna ang horn at ang kanyang turn signal selector. Nandirito naman po itong kanyang clutch dahil nga po ito ay isang manual transmission na motorcycle. Sa kabila, nandirito naman yung kanyang electric starter at ang kanyang front brake.
Well, napakamaskulado rin ang pagkakadesign nitong kanyang gitnang cover, no? So nagkaroon po siya rito ng 3-tone color combination. May matte black, may glossy black, and then mayroon po tayong red color. And then syempre, nakatulong pa sa pagiging attractive itong pagkakadesign nitong kanyang mga decals. Well, nagkaroon siya ng palikpik rito, parang hasang ng pating. Nagkaroon din ng butas rito. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang ignition. Keyless na to mga KLM. Ayan, oh. Mayroon po tayo ritong bottom knob selector. At the same time, included na rin po rito yung kanyang seat opener. Kaya very advanced na yan. So, ang kagandahan naman yan, effortless na yung ating pagte-turn on and off ng ating Underbone motorcycle, dahil nga po ito ay naka-keyless na. Pa-remote ka na lang para nanonood ng television. Well, dito naman po sa kabila, makikita natin, nagkaroon po siya rito ng USB charging port. Ayan. So, para dun sa mga nagtatanong, ito pong kanilang racing edition, meron po siyang USB charging port. Well, ang advantage naman nito, pagdating dun sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides or ginagamit po pang delivery, di ba? Pwede. So, nothing to worry about kapag nalobat po yung inyong mga mobile phone, dahil pwede nyo pong i-recharge anytime. So, yun po yung advantage nitong mayroong USB charging port. Well, dumako naman tayo rito sa harapan. Napakaganda, napakatulis din ng pagkakadesign nitong kanyang front fender. So, glossy red dito sa harap. Nagkaroon ng extension dito na matte black rito sa likod. And then, may nakalagay po rito na ABS. So, ang advantage naman po nito is mayroon na po siyang anti-lock braking system. Well, pagdating naman po sa mga sudden stop, pag atin pong pinihit itong ating front brake, hindi po maglalak itong ating preno sa harap. So, hindi po mag-i-skid yung ating gulong at hindi magwawabol ang ating manobela. So, mapre-prevent po natin na madisgrasya gamit ang ABS, dahil nga po yan ay nakakapagbigay ng smooth na braking power. Well, pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with, ayan, oh, traditional telescopic fork. Matte black po yung ginamit nila rito. At napakaganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang Flowers single rotor disc brake along with single pot caliper na gold color. Ayan, oh, Nissin brand. At ganun din, very attractive din po itong kanyang mags na Y-type design, which is gold color naman po siya. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 90 by 80-17. At ang kanya naman pong stock tires is pang city riding condition. So, tamang-tama pang racing, no? Well, mapunta naman tayo dito sa pagkakadesign nitong kanyang engine. Yun, no? Ang ganda na rin. So, batay po sa Honda, ito po ay design ng CBR. So, talagang malakas po yung engine power nitong ating Honda Venner X150. Well, dito sa baba, dito natin makikita itong kanyang shifter. Yun, no? So, mayroon po itong 6-speed manual transmission. At ang kagandahan po nitong ating Honda Venner X ay equipped na rin po siya ng assist in sleeper clutch. Well, pagdating po sa downshifting, effortless na rin. So, mas lalong pinabilis yung ating gear process. So, yun ang pinakamagandang features dito sa ating Honda Venner X150. At dito naman po sa ibaba makikita natin itong pillion step para sa ating rider. So, mayroon po siya ritong rubber cover along with aluminum na kanyang brace. At ganun din po rito, very attractive. Oh. So, chrome color naman po yung kanilang ginamit. So, ganun din po rito, napakahaba nitong kanyang chain protector dito. So, matulis din yung pagkaka-design. Well, ganun din dito sa baba, nandirito itong kanyang side stand. And then ang kanyang center stand. Dito sa bandang itaas, nandirito naman po yung kanyang pillion step para sa ating back rider. So, cast iron na po na silver yung kanilang ginamit. Kaya talagang durable and then very attractive. Sa kanya naman pong side cover, nagkaroon po siya rito ng 3-tone color combination. So, meron po tayo ritong glossy black, glossy red, along with matte black color. So, very muscular naman yung pagkaka-design, no? May mga naka-emboss na part dito. And then, meron po tayong lining ng blue, sky blue, white, black, and then white background. And then, may nakalagay naman po rito na Venner X. Ayan, no? Naka-emboss tong 3D emblem na to. So, talagang very attractive siya, no? Parang premium na premium yung kanyang datingan. Well, pagdating naman po rito sa likuran, napakaganda rin ang pagkaka-design nitong kanyang swing arm, no? Square type, very durable. Yung tip is silver. Dumako naman tayo rito sa itaas. Yan, no? Parang sungay ng kambing itong kanyang integrated na grab bar. So, matte black naman yung color. Dito po sa gitna, mayroon pong Honda rito na white color na decal. Matulis din po yung pagkaka-design nitong kanyang cover dito po sa ibaba, sa itaas.
Well, silipin naman natin itong kanyang tail light. Ayan, no? Napakaganda rin, no? Medyo may kaliitan, no? Para po siyang shovel, alam nyo yung pala. Yun po, ganun po yung pagkaka-design. Well, maganda rin. At dito naman po sa kaliwa at kanan, naka-emboss po itong kanyang turn signal. So, iwasan na lang po natin na maisagi ito sa mga matitigas na bagay kasi maaari po siyang mabali. Well, other than that, ang kagandahan yan is LED type na po yung kanyang ginagamit. Kaya talagang very visible at mas maliwanag. Itong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, meron na po siya ritong plate light. Ayan, no? So very visible naman yung ating plate pagdating ng gabi. May added reflector light sa gitna. Itong kanyang rear fender, ito na rin po yung kanyang nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po dito sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design along with single pot caliper na gold color Nissin brand. So ganun din yung color po ng kanyang single pot caliper is naka-combine po rito sa kanyang mags, kaya talagang very attractive. Gold color din po siya na Y design. At ang sukat po ng gulong dito sa likuran, ito po ay mayroong 120/70/17. Well, napakakapal na rin ng kanyang stock tires. Where kapag makapal po ang iyong gulong sa likuran ay nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang stock pipe. Yun, no? Very sporty rin yung kanyang design. So nagkaroon naman po tayo rito ng single color. So matte black po itong kanyang heat protection guard and then yung kanyang tip at ito pong kanyang stock pipe. Well, dito naman po sa ibaba makikita natin dito itong kanyang foot brake kasi nga po ito ay manual transmission na motorcycle. Kaya yung kanyang rear braking system ay nandirito po sa ibaba gamit ang foot brake. At mapunta naman po tayo sa pagkakadesign nitong kanyang upuan. So single color naman siya rito. So parang kulay gray naman to and then ito po is black. Pero pag ating tinignan is parang all black lang naman po siya. Kaya masasabi natin na single color po itong kanyang seat cover. Well, yung pagkakatahe durable naman mga kailem. So kitang kita naman natin maganda rin yung kanyang pagkakatahe. Well, under the seat, dito po located itong kanyang fuel tank. Kaya, no? So, napakalapad din. Ang ganda na rin ng pagkakadesign ng kanyang fuel tank, no? Very flawless. Talagang malinis na malinis. At meron pa po tayo ritong maliit na storage na pwedeng paglagyan ng ating mga tools. At ang kagandahan po nitong ating Honda Winner X150 ay meron na po itong bank angle sensor na kung saan kapag nag-exceed ka po sa kanyang vertical limit ay magsha-shutdown yung kanyang engine. So hindi na po siya magbigay ng power. Ang kagandahan nun ay maiiwasan po natin na masemplang ang ating scooter. So magandang features yan para po dun sa mga kababayan natin na mahilig mag-racing or bumangking-banking. So talagang very safe yung features na yan. At ang atin pong pinakabagong Honda Winner X150 ay meron pong 795mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". Kitang-kita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko na talagang very comfortable to para sa tulad ko na 5'6" in height. At para naman po dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, nating to worry about. Dahil pwede po kayong mag-adjust ng inyong front at rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong pinakabagong Honda Winner X ay meron pong 149 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder dual overhead cam 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.5 kW at 9,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.5 Nm at 7,000 RPM. At mayroon naman po itong fuel consumption na 52.3 km per liter. Halimaw. Ang ganda ng tunog, stock pipe mga kailem. Ang smooth din na itong ating front braking system kasi nga naka ABS to. Kahit pihitin natin, hindi talaga siya naglalak. May mga bumpy roads din dito. Ayan, oh. So, try natin. Wow. Ganda rin ng bouncing performance nitong kanyang stock na suspension. Bumpy roads naman tayo. Ayan, oh. Ang lambot na itong front brake natin mga kailem, oh. Oh, ganda rin ng front suspension. The best. And second try mo. Ngayon susubukan naman nating dumaan rito sa zigzag. Yun, oh. Zigzag naman tayo. Wow, napaka-smooth, man. Ganda, oh. Gamit na gamit dito yung bank. Best, ganda. Very flexible, no? Smooth na smooth pagdating sa mga bangkingan, no?
bigat po ng motorsiklong ito ay mayroon pong 122 kilograms. At ang presyo po ng ating pinakabagong Honda Winner X150 Racing Edition ay nagkakahalaga po ng 131,900 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabagong Honda Winner X150, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Honda Wing Calasiao, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.